Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Malaking paghahanda ang ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ngayon sa Metro Manila at mga karatig na probinsya para po dito sa tinatawag na The Big One o yung malakas na lindol na maaaring maidulot nitong paggalaw ng Valley Fault System. Yan ang terminong ginagamit ngayon. Ayon sa mga experts, napakalaking pinsala sa mga ari-arian at napakaraming buhay ang malalagay sa peligro oras na dumating ang panahon na maganap na po itong malakas na lindol. At para bigyan tayo ng mas detalyadong impormasyon tungkol dyan, kasama natin ngayong umaga ang direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Let's welcome to the program Dr. Renato Solidum Jr. Sir, good morning po. Magandang umaga. Welcome back, sir. Have a seat. Let's get it straight. Tama ba yung tinatahak natin ngayon na klase ng paghahanda para dito sa tinatawag na The Big One? Maraming kailangan gawin para mapaghandaan ng isang malakas na lindol. Pero siguro ang una kong tatalakayin ano ba ang sinasabi pagdating sa mga paghahanda sa lindol? Sa bawat lugar tulad ng Metro Manila, kailangan nating tingnan alin-aling mga fault, yung posibleng gumalaw na magdudulot ng lindol, ang makakaapekto sa Manila. At ano ang gagamitin natin na lindol para yun yung paghahandaan natin. Kasi mas malaki yun, Yes. mas makakaapekto sa Metro Manila, para kung gumalaw yung ibang fault, handa na tayo doon. No? Okay. So ang ating ginagawa ngayon ay gumawa ng mga senaryo ng earthquake at pumili tayo ng dalawang earthquake senaryo na dapat paghandaan. Yung una ay inland fault, nasa lupa yung fault. At Okay. ang valley fault system nga, ang posibleng gumulaw at makaapekto ng matindi sa Manila kung hindi tayo kikilos. No? Kaya tinatawag na natin na Valley Fault ito. Valley fault ito. Ito ay kasama lahat noong mga fault na nandiyan dyan, ano? Itong fault na to kasi sakop ang iba't ibang mga lugar sa Metro Manila, hindi lang West. Marikina. And then nandyan din yung west na mas mahaba, 100 kilometers long, at saka east. Okay. Ano? So, posibleng isa dyan ay kumilos, pero dahil mas mahaba yung West Valley Fault, yun yung ating ginagamit na senaryo. So, ang West Valley Fault ang mas makakaapekto kung pag-uusapan Yes. yung tatama sa Metro Manila. Mas mahaba kasi, mas malaki ang magnitude na pwede niyang ma-generate. Magnitude 7.2 ang aming iniisip na kaya niyang ipakawala. Yung East Valley Fault kasi 10 kilometers lang. Ang equivalent nun, kung 10 kilometers lang ang mabibitak sa lupa, magnitude 6.2. So, ang paghahanda natin yung mataas ang magnitude. And this is with the concrete na batayan. Tama. Dun sa sinasabi na paggalaw na ito, kaya yung 7.2 ang posibleng mangyari. Okay, ulitin natin. Okay. Kung gagalaw ang West Valley Fault, kunyari, sa susunod na mga time, no? Hindi naman namin sinasabing 7.2 na yan. Okay. Ang sinasabi lang namin, ang kaya niyang pinaka-maximum i-generate. niya na ma-generate ay 7.2 kasi pwedeng mas maliit, no? So, Ano ba ang basis nung sabihin natin ng 7.2? paggalaw? O, yung nung paggalaw. Posibleng paggalaw. Kasi ang merong mga haka-haka at merong mga sinasabi din pag nakikipag-umpukan ka, after 50 years na nangyari itong ano na to, okay. mangyayari ulit yung... Okay. Kasi nangyari ang Ruby Tower, ganito. Okay. 7, ganito. Ang susunod dyan, after 50 years na. tama Mga yun, tipong ganyan. So, may dalawang perspective tayo na titingnan. Yes. Kung Metro Manila ang pag-usapan, madalas malindol ang Metro Manila, kaya lang iba-iba ang pinanggagalingan na fault. Okay. So ito yung gaano kadalas mayanig ang Manila. Yun yung tanong. Pero kung ang tanong ay gaano kadalas kumilos ang fault, very specific tayo doon Okay. sa fault na yon. Ang Valley Fault System at yung specifically yung West Valley Fault, napag-aralan na yan ng PHIVOLCS sa USGS. Okay. Sa nakalipas na 1,400 years, 4 na beses na itong kumilos. Yung West Valley Fault. Yung West na yun, Valley Fault. Which is, yun yung mas mahaba. Mas mahaba, Oo. no? Okay. Ilang kilometro nga po yun? 100. 100 kilometers. From Bulacan to Laguna yan. So, Bulacan to Laguna, yung West Valley Fault na yan, ay gumalaw yan na 4 na beses na in 1,400 years. 1,400 years. 4 na beses. 4 na beses na gumalaw. Na nagdulot ng between magnitude 7 to 6. Ibig Okay. sabihin,
maraming maliliit naman na paggalaw. Kaya lang baliwala yun sa damage, di ba? Okay. Ngayon- So, ang mga significant na naging paggalaw nito Apat. during dun sa 1,000, more than 1,000... 400 years. 1,400 years na yun. Apat. Apat. Okay. At sa apat na pagkilos na yon, yung nag-aral na yun, sabi nila, ang preferred nilang interval o cycle ng movement ng fault ay kada 400 to 600 years. 400 to 600 years. Okay. So, may range So, naman yan. yung ba sa apat na paggalaw na yun, pinag-aralan ba nila kung gaano katagal ang naging pagitanan? Ayun yun nga. Pinag-aralan yun. So, 400 years. At ang preferred interval ay 400 to 600 years. Okay, from the last time that it happened na gumalaw, nakakailang daang taon na. Yun yung talagang pinaka-importanting tanong. No? Okay. Kung titingnan natin yung parang historical record, Yes. may mga earthquakes na maliliit, pero sa tingin namin, yung huling malakas na, even yung ibang mga simbahan na luma, ay nakarecord na merong earthquake noong 1658. 1658. That's 357 years ago. So, 357 years ago. Therefore, parang kung gagawin mong batayan yung every 400 years, may 3 years ka na lang. Na mga 40 plus years. No? 43 years. Hindi, 357 eh. 357. Oh, sorry. Pero- 350. Akala pero ko, linawin natin 97 na. 357. So, 40... Kung iisipin mo, three. mathematically yon. Okay. Pero Kung yung 400 na yan ay mathematical average yan, di ba? Yes. So pwede naman kumilos ang fault ng mas maaga, Oo. pwedeng mas later, pero ang punto lang is, baka kumilos ang fault sa ating panahon or lifetime. Tama, pwede naman eh. Yes. Maliit lang There's a yung less than possibility. 50 years. So, Oo. ano ang kailangan i-admit natin sa ating sarili? Na baka kumilos ang fault, dapat handa tayo. Okay. Yun yung conclusion doon sa Ano ngayon ang nagiging batayan naman natin ng possible na pagkilos nito talaga? Kasi kung pinag-uusapan yung 400 years, lalabas 43 years pa yung iniintay mo. Parang gano'n, na bago maging relevant yung... Kasi gumagalaw naman, sabi nga po ninyo. Pero yung paggalaw na maaaring maging as significant as doon sa naging paggalaw niya, doon sa mga 400 years, every 400 years na nagdadaan, anong pwede nating batayan doon? Okay, wala tayong masasabi na kikilos na siya bukas o kikilos na sa susunod na panahon. Yes, Ang yes. sinasabi lang natin, yung average na 400, mathematical lang yun eh. Yeah, exactly. So wala pa tayong makikita na talagang solid evidence na kikilos na yan bukas. Kasi anytime naman, posible naman kumilos talaga yung fault. In the first place, galit ng Diyos yan eh. Oo. So ang mangyayari niyan, ano bang ebidensya na paminsan-minsan kumikilos ang fault, no? Meron po tayong less than magnitude 3 earthquake noong September 2014. Okay. Ito ay sa may kalagitnaan ng fault, no? At ito ay naramdaman ng mga tao. At ang aming pag-aaral dito sa fault, may mga sapa, no? May mga sapa na ang kilos niya hindi diretso pababa, kundi lumilihis. Ibig sabihin, yung fault talagang yan ay matagal ng pasulpot-sulpot na kumikilos, kaya nalilihis yung tubig. At naglalagay din tayo ng Global Positioning System stations. Hindi naman cellphone ang gamit natin dyan, kundi yung sophisticated instrument. Nakikita natin na ganito. Konti lang ang kilos niya. Pero sa ordinaryong tao, ay, hindi pala kumikilos. Pero sa aming scientista, Kumikilos talaga. kumikilos siya, pero dahil hindi siya kumikilos na very obvious, nakastuck siya. Pag nakastuck siya, ibig sabihin, nag-iipon siya ng enerhiya. At kung yan ay bumigay, baka malaki ang enerhiyang ilalabas niya at matindi ang pag-uga ng lupa. Okay. Ngayon, ano ba ang pinaka-reliable na tignan ng isang mamamayan? Especially doon sa gusto niya malaman Kung nasaan? kung yun bang lugar niya ay tinamaan ng fault, nasa ibabaw ba siya ng fault or whatever it is, nasa within 500 meters ba siya? Ano bang pinagbabatayan? 500 meters? Okay. 500? Maraming panganib na associated sa paglindol. Ang unang gustong malaman ng mga tao ay nasaan yung fault, no? Yes, Ang oo. biro ko nga kasi fault finder lahat ng tao. Hindi, pero Ngayon, fault finder na sila sa Metro Manila lalo.
ang unang panganib na dapat nating iwasan ay pagbitak ng lupa. Dahil kung may bahay na nakapatong doon sa fault ng kikilos, masisira yung bahay. Yes, No? oo. Ang aming sinasabi, batay sa aming pag-aaral, lumayo ka lang ng at least 5 meters doon sa dinadaanan ng fault. Pakanan, pakaliwa. At kung ikaw ay wala na doon sa zone of avoidance o buffer zone, dapat matibay bahay mo o di kaya ay made of kahoy. Para pag lumindol, hindi matutumba. No? So, ang talagang gumawa ng fault map, syempre kami. Okay. So, ang pinaka-accurate na mapa ay yung nasa amin. Alright. Ang problema lang, syempre, gusto ng tao na mas madaling ma-visualize. Ma-access, oo. At ma-access. So, nagkaroon din ng iba't ibang grupo ng inisyatibo na siguro kopyahin yung fault map namin at ipakita in different manner. Yes, yes. Walang problema yon sa visualization. Pero, pag malayo ang bahay mo doon sa fault, kasi yung mga nagsusuperimpose ng data, minsan kinokopyahan nila, tinitrace yung fault. Guhet, oo. May error na yon plus yung base map na ginagamit ay magkaiba doon sa ginagamit natin sa Pilipinas. Alright. So, ang pinakamagandang puntahan nila para mas accurate yung pagtingin nila yung inyong Sa aming website. Ang Pero- website na www.fivox.gov.ph .dost.gov.ph. So, wala namang problemang tumingin sila doon sa iba. Ang sinasabi lang natin, pag sa tingin nyo malapit, para sigurado kayo, Yes. pumunta kayo dun sa website. Mas detalyado. Mas makikita mo ngayon kung ano yung tamang posisyon ng fault. Pero marami nagrereklamong mahirap buksan yung inyong... Siguro mo, Kuya Daniel, Site. nangyari yan nung unang mga araw na magda-download. Kasi imagine, nung nag-launch kami ng mapa at pinost namin sa website, in 4 days, kulang-kulang na 60,000 ang nag-download. Pero ang gamit nyo, PDF. PDF para hindi maritoke. Okay. So, hindi Google Maps ito, PDF Oo. ang... Kasi pag Google Maps, mayroon yung displacement. So, kailangan meron silang... Yung computer na gagamitin nila ay capable na mag-open ng PDF. PDF reader. PDF reader. Meron na, kahit naman sa mobile, meron na din PDF reader. Tapos titingnan nila yung mga kalsada. Okay. Ngayon, ang mapang yan ay 1:5,000 scale. Ibig sabihin, yung isang guhit sa mapa, 5 meters on the ground. Now, kung hindi nila makita yung kanilang subdivision, pasalamat sila wala yung subdivision doon kasi nila. malayo-layo sila sa fault. Pero hindi nangangahulugan na nasa zone of wala ka sa zone of avoidance, mahigit 5 meters ka away, ligtas ka na sa panganib ng lindol. Kasi ang talagang major na hazard ay yung pag-uga ng lupa. Na kahit 100 kilometro, 200 kilometro, pwedeng mayanig ng malakas. So, pero, kailan i-advise na lisanin ng isang may bahay yung kanyang lugar? Kasi alam nyo naman ngayon parang effective ba mag-retrofit ako? Kasi yung iba para tibayan, para whatever. Or kailangan na ba akong humanap ng ibang lugar na pag natitirhan ko? Dahil yun ang isa sa mga pangamba. Baka mamaya natutulog yung mga anak ko, wala ako sa bahay, nagkaroon ng lindol, kung anong mangyari. Before you answer that, we'll pause for a break. Before Alice.